Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating pag-aaral. Tungkol po ito sa pagdidisipulo sa mga leader natin sa simbahan. At ngayon po ay atin ng pag-aaralan ng Section 1 ng pagdidisipulo na ang tawag po dito ay pundasyon ng pagdidisipulo. Sa pundasyon ng pagdidisipulo ay meron po tayong tinatawag na espiritual na pagpaparami. At ito po ang ating tatalakayin ngayong araw pong ito. Sabi po ng Biblia, sa aklat po ng Matthew chapter 28 verse 19 at babasahin ko po ito sa Tagalog. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So tinutukoy po ng aklat na ito yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay merong napakahalagang pagkatawag sa atin na gawing mga alagad ng ating Panginoon ang mga tao na mababahaginan natin ng salita ng Diyos. Hindi lamang sila pandagdag sa simbahan, kundi sila ay makasama rin natin na magbabahagi at magpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras nito, atin hong pag-aaralan ngayon ang 5 puntos tungkol po sa espiritual na pagpaparami. Dito po makikita po natin ang una, yung layunin ng bawat mananampalataya ay makagawa ng mga alagad. Pangalawa, ang espiritual na pagpaparami ay may mga prioridad. Pangatlo po, espiritual na pagpaparami sa simbahan ay nagsisimula din, syempre, sa mga leader. Pang-apat, mayroon po tayo ditong 8 susi para sa epektibong pagdidisipulo. At pang-5, ang espiritual na pagpaparami ay lubhang napaka-pakinabang po nito. So ngayong oras pong ito, ating tatalakayin ang unang puntos. Ano po ito? Yung ang layunin ng bawat mananampalataya ay makagawa ng mga disipulo. Bakit po? Ito kasi ay pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon. Ano pong sabi ng Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So dito po makikita natin, ito po ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Na ano po? Ipahayag ang mensahe ng kaligtasan. Pangalawa, turuan ang bawat tagasunod na sumunod din sa utos ng Diyos. Pangalawa, sa paglago ng simbahan o gawain. Ang layunin nito upang abutin ang itong henerasyon o yung henerasyon na ito para kay Kristo. At makikita din po natin dito upang abutin din po natin ang bawat bansa para kay Kristo. Ang sabi nga po ng Acts chapter 1 verse 8 sa Tagalog, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pangatlo po, sa espiritual na pagpaparami, ito po ay sa pag-impluwensya sa mundo. Kaya napaka-importante po na ito, na kung saan makita sa atin na dapat pagliwanagin ang kanyang liwanag. So nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, may taglay na po tayong liwanag. Kailangan lamang po natin itong pagliwanagin. Ayon po doon sa Matthew chapter 5 verse 16, ito po ang bilin sa atin. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Hindi lang yan. At papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa pag-impluwensya pa rin tungkol sa mundo, nandito na para pagliwanagin ang kanyang liwanag. Yung liwanag na binigay ng Diyos, dapat pagliwanagin po natin. Tayo rin po ang magsilbing kamay at paa ng ating Panginoon. Sa pang-apat po, sa pag-asa ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. O ibig sabihin, sa pagpasa ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. Kaya napaka-importante na tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang po dapat tayo ang maligtas, dapat pati po ang ating susunod na henerasyon. Panlima po, makikita po natin dito, tanging ang mga disipulo ang makakagawa ng ibang disipulo.
So sa madaling salita, tayo na mga tinawag ng Diyos, tayo din po yung makakapag-produce o makakapaghimok na magkaroon uli ng panibagong disipulo na susunod sa ating Panginoon. Sa espiritual na pagpaparami, dapat po natin malaman may mga prioridad po iyan na dapat po natin itong tatandaan. Una po, ang mananampalataya ay dapat magsimulang magturo sa kanyang sariling pamilya. So, ibig sabihin, doon yung kanyang pamilya ay dapat maturuan niya. Ano pong sabi po doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 5? Akin pong babasahin ito sa Tagalog. Sapagkat, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia o sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapapamahalaan ang sarili niyang pamilya? So, nandoon ang bili ng Panginoon sa atin. Naturuan natin ang ating pamilya, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang mananampalataya ay dapat magturo sa mga kasama niya sa simbahan. Palalahanan. Bakit po? Upang mas marami pa na matuto at manguna din sa pagtuturo. Ganun po kahalaga ang ating ginagawa para sa Panginoon. And then, para mapalaganap din ang sambahayan ng Diyos sa pamagitan ng pagpaparami. Napakasarap tingnan kung ang mga mananampalataya ay patuloy na lumalago at dumarami. Ano sabi po ng aklat ng Galatia chapter 6 verse 10 sa Tagalog? Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So napaka-importante ng paalaala sa atin ng ating Panginoon. Sa espiritual pa rin po na pagpaparami, dahil ito ay prioridad, dapat ang mananampalataya sa huli ay dapat magturo din naman sa iba. Ano ibig sabihin po nun? Abutin po natin yung iba pang hindi mananampalataya. Ibahagi natin ang salita ng Diyos na sila'y makakilala sa Panginoon. Pwede rin nating abutin yung mga kasama natin sa trabaho na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Sa espiritual na pagpaparami sa simbahan, dapat nagsisimula po ito sa mga leader. Sa aklat po ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, ito po ang sabi, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ang Diyos nagbibigayan sa atin ng kaalaman para makita natin kung sino pa yung may potensyal na pwedeng makapagturo din sa iba. Ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng bawat leader ng simbahan ay gumawa ng mga alagad. Iyon dapat. Iyon yung ating trabaho. Iyon yung ibinigay ng Diyos sa atin na tayo po ay makalikha o makahikayat ng mga panibagong mga leader na magpapahayag, magpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Huwag ho natin isipin yung ating mga sariling kapakanan. Sabi nga dyan hindi lang para pangunahan ng ministeryo o gawain lang sarili lang natin. Ganon din para sa mga namumuno sa bawat ministeryo, nandoon na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga kabataan, sa pag-aawitan, sa mga matatanda, at sa iba pang mga ministeryo. Ang bawat leader ng pananampalataya ay responsable sa kanilang tagasunod. Lagi nating isama ang banal na kasulatan sa bawat pagpupulong o bawat meetings. Dapat lagi natin silang nire-remind sa salita ng Diyos. Ituro din natin ang kahulugan nito at higit sa lahat, ipamuhay po natin. Ipamuhay ng bawat isa ang isinasaad ng banal na kasulatan. Ang namumuno ay dapat maging halimbawa na tulad ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. So, ibig sabihin, yung pagpapakumbaba ay makita po sa atin. Hindi naman po tayo tinawag ng Panginoon para maging boss. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Ipahayag ang kanyang salita. Ipakita yung karakter ng Panginoon. Dito po, atin hong pag-aaralan yung 8 susi para sa epektibong pagdidisipulo. Ano po yung una? Ito po yung una, yung tinatawag na pagnanais. Ang leader ay mayroong pagnanais na makapagdisipulo sa iba. Nandoon na kung saan magkaroon tayo ng desire na makapaghikayat o makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng Galatia
Or Galatians chapter 4 verse 19. Sabi po sa Tagalog, "Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa ako nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo." Alam niyo po, ang pangangaral ay hindi ho yan isang beses lang. Nandoon ang pagtitiis. Nandoon po ang pagtsatsaga. Sunod po, sa pagnanais natin, nandoon makita rin sa isang leader, yung pagnanais. Kailangan makita ng iba si Kristo sa ating buhay. Kailangan ang leader ay buong pusong ibibigay ang kanyang oras at pagsisikap. So doon natin itutuon lahat. Yung hindi natin panghihinayangan yung oras natin, hindi natin panghihinayangan yung lakas natin para sa ating Panginoon. Pangalawa po, dapat makita, isang susi, pangalawang susi na ating gagawin, yung plano. Importante po ang plano. Ang leader, kailangan makabuo ng plano tungkol sa pagdidisipulo. Ano sabi po ng aklat ng Isaias o ng Isaiah chapter 32 verse 8? Sabi po sa Tagalog, "Ngunit ang taong marangal ay gumagawa ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama." Maglaan ho tayo ng layunin at ng mga panungkat sa ating pagpaplano. And then, tukuyin natin ang bawat proseso para magamit po ito sa ating pagpaplano. Pangatlo, dapat may pagtuturo. Ang leader ay kailangan magturo ng alin? Ng salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano lang. Kaya nga ang sabi po ng aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 Ano sabi niya sa Tagalog? "Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain." So, nandoon ang paalaala po sa atin. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Sa pagtuturo pa din, dapat sabihin natin at ipakita kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng devotion bago magpulong o gumawa ng mga activities. Hindi dapat mawala po yun. Yung umaga, magkaroon tayo ng morning devotion bago mag-work, napaka-importante po nun. And then palaguin ang bawat sanggunian sa banal na kasulatan para sa inyong ministeryo. Importante po ang pagpapalago, lalo-lalo na sa ating spiritual na buhay. Pang-apat, ito maganda, modelo. Ang leader kailangan maipakita si Kristo sa iba. Na kung saan yung servanthood ang makita po sa atin. Ang sabi nga po ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 3, "Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan." Gustong-gusto natin silang sumunod, dapat makita mo na sa ating mga sarili. Under pa rin ang modelo, ang leader ay maging magandang halimbawa sa iba. Tandaan po natin, nakasalalay sa atin ang reputasyon ng bawat hinahawakan po natin. So dapat maging good example tayo para sa kanila. Ang leader ay dapat maglingkod sa iba. Meron tayong tinatawag na pagpapakumbaba. Hindi dapat yung nagiging tayo yung nasusunod, kundi merong tinatawag na pagpapakumbaba, merong humbleness na makita sa buhay po natin. Kaya nga po ang sabi ng Matthew chapter 20 verse 28, "Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Kung atin hong titingnan, si Kristo ay isang Diyos pero nagpakumbaba para abutin tayo. Siya'y nagkatawang tao hindi para paglingkuran, kundi para tayo ay paglingkuran niya. So nandoon sa Kanya pa lang makita natin yung magandang pag-uugali ng isang leader. Tandaan po natin, tayong mga leader, number one example natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung siya ang susundin natin, pagpapalain tayo ng Panginoon sa bawat ministry na pinagkakatiwala niya sa atin. Panglimang susi, tagapagturo. Ang leader, kailangan maging tagapagturo sa iba. So isa lang ibig sabihin nun, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Ano sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2? Ipangaral mo ang salita ng Diyos,
Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Buong tiyaga. Napaka-importanteng paalaala po sa atin iyan. So, isang ibig sabihin lang yan, huwag ho tayong tatamad-tamad sa gawain para sa ating Panginoon. Kilalanin natin ang bawat tao na ating tuturuan. Maglaan tayo ng oras doon sa ating tinuturuan. Huwag natin siyang pagsawaan na hanggang isang beses lang, hanggang 2 beses lang, nandun magbigay tayo ng oras para sa Kanya. And then paunlarin natin yung iba pang proseso o programa sa pagtuturo natin. Maganda kasi yung nagtuturo tayo na nai-enjoy nila yung tinuturo natin tapos natututo pa sila. Iyon ang napakaganda. Kaya napaka-importante sa ating mga leader yung gumagawa rin tayo ng paraan para matuto naman yung tinuturuan din naman natin. Pang-anim, kailangan po natin to, partisipasyon. Ang leader ay gumagawa ng paraan para ang kanyang tinuturuan ay makipagpartisipasyon sa mga ministry or ministeryo. Kailangan po iyon. Kaya nga sabi po ng aklat ng Santiago 2:17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Paano natin may papakita yung pananampalataya natin kung tayo mismo sa sarili natin hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos? Kaya napaka-importante yung partisipasyon bilang mga tagapangaral ng ating Panginoon. Ang ating partisipasyon ay nagtatayo ito ng kamalayan para sa Diyos. Ang paglilingkod sa iba ay nagpapayabong ng puso para sa Panginoon. Ang paglahok sa ministeryo ay nagpapalakas ng pananampalataya. Iyon ang benepisyo na makukuha kung tayo po ay patuloy na nakikipag-participate sa bawat ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pampito, patotoo o yung tinatawag na testimony. Ang magandang patotoo ay magagamit para mahikayat ang iba. Anong sabi po ng unang Pedro 3:15? Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang na nasa inyo. So tayo, mga leader, dapat tayo ay well-known o punong-puno ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos upang kung dumating yung time makita nila, ito ang leader namin, handang sumagot, na merong punong-puno ng pag-asa sa bawat tanong na kanilang ibinibigay sa atin. At tayo naman ay sasagot na magkakaroon sila ng pag-asa sa bawat salita na ibinibigay natin sa kanila. Ibahagi kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hikayatin na isulat o ibahagi ang kanyang patotoo sa panambahan o pagpupulong. Importante yun. Yung sharing time sa mga kasama natin sa church, napakaganda niyan. The more sila nagsishare kung paano gumagawa sa buhay nila, lalo silang lumalago sa kanilang pananampalataya at higit sa lahat ay nai-enjoy nila yung pagiging Kristiyano. Siyempre, pang-8, maliliit na grupo. Pastor, ano ibig sabihin ng maliliit na grupo? Ito yung sa church na kailangan po natin magsimula tayo sa tinatawag na small group. Ang ibig sabihin niyan, yung leader dapat hinihikayat niya ang mga tagasunod na sumali sa mga maliliit na grupo. Kaya nga may nabuong G12, may nabuong cell group, at ito'y naging epektibong pamamaraan kung bakit lumaganap ang salita ng Diyos dahil sa maliit. Kasi natututukan natin sila tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25 sa Tagalog, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, napaka-importante ng pagtitipon-tipon. Alam niyo po, kahit konti yan, tandaan niyo po, ang sabi ng Panginoon, isa man o dalawa na nag-uusap sa aking pangalan, siya lagi ay nasa ating kalagitnaan. Kaya napaka-importante nun para sa ikalalago ng ating pananampalataya. So sa maliit na grupo pa rin po, pinahihintulutan pang sumidhi ang kanyang pagbabahagi. Palaguin pa ang kanyang pananagutan sa kapwa. Ipaliwanag na siya ay niligtas ng Diyos para din ay magbahagi. And then pag-ibayuhin pa ang bawat sistema ng suporta sa espiritual. So dito po yung makikita natin na 8 susi. At ngayon po ay papasok tayo sa espiritual na pagpaparami ay kapaki-pakinabang. Sabi po ng Luke chapter 10 verse 2, sinabi niya sa kanila,
napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Ano ibig sabihin po nito? Alam niyo po, kapaki-pakinabang kung tayo ay patuloy na nagtuturo sa mga leader ng simbahan na makapagdisipulo sa iba. Number 1, ikaw ay pagpapalain. Pagpapalain sa pamagitan sa pagtanaw ng mga dumaraming manggagawa na may dedikasyon sa pag-aani. Nakakatuwa kaya tingnan yung mga tinuruan mo. Tapos pagtingin mo, pagbalik mo, makikita mo sila nagpapatuloy din at lumalago ang gawain. And then sa pagtanaw din ng ministeryo na nagtatagumpay dahil sa kanila. Sa pagtanaw din ng mas marami pang tao na sumasama sa ministeryo. Sa pagtanaw ng mas matatag na pananampalataya sa pamilya sa inyong simbahan. At sa pamagitan ng paggamit ng Diyos para pagpalain din naman sila. Ang mga tao na iyong dinisipulahan, sabihin ko po sa inyo, pagpapalain din ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi lang tayo yung pagpapalain ng Panginoon, pati po yung tinuruan natin ay pagpapalain ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sila po'y lalago espiritual. At magkakaroon sila, pangalawa po ito, magkakaroon sila ng masidhing relasyon sa Diyos. At maglilingkod din sila sa iba. At gagamitin yung regalo ng Panginoon espiritual para sa Diyos at para sa simbahan. So magiging epektibong tagapagturo na din sila. At sa pagpaparanas ng paggamit ng Diyos para din naman pagpalain din ang iba. So sa madaling salita, ikaw ay pinagpala at napinagpala mo din siya at sila din ay may gagamitin ng Diyos para pagpalain naman din ang iba. Kaya nga po, sa panawagan ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon yung pagsunod, yung gusto ng Panginoon sa atin, yung pagtugon sa kanyang panawagan dahil merong pagpapala sa pagkatawag ng Diyos. At ako po'y naniniwala, walang mananampalatayang mapapahiya sa Panginoon. Okay? At ngayon po ay dadako po tayo sa tinatawag na pagsusulit. Dito po ay meron po kaming inihanda na dapat ninyong sagutan. Una pong katanungan meron dito, ano-ano ang mga bagay para madisipulo mo ang iyong pamilya? So isusulat mo lang doon kung ano-ano yung mga bagay na gusto mong ilagay para madisipuluhan mo o mabahaginan mo ng salita ng Diyos ang iyong pamilya. Kahit hanggang 5 sagot. Pangalawang katanungan po dyan, sino-sino ang may mga potensyal na maging leader ng iyong pinagdidisipuluhan sa iyong ministeryo? So, hahanapin mo ngayon. At ako naniniwala ako ng Panginoon ay binigyan tayo ng kaalaman para ma-discern natin kung sino yung merong potensyal pagdating sa gawain. And then, pangatlong tanong po dyan, ano-ano ang mga bagay na pwede mong gawin para sila'y matuto at maging mga disipulo? So, gagawa tayo. Ililista mo ngayon yan kung ano-ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin para sila ay matuto pa. At napaka-importante po nito na nililista natin. Bakit po? Dahil ito yung magiging pamantayan natin, ito yung magiging parang pinakamap natin para madisipuluhan po sila. At sa pang-apat na katanungan, ano-ano ang mga bagay na pwede mong gawin para magdisipulo o madisipulo mo ang iba sa iyong ministeryo? Ulitin ko. Ano-ano ang mga bagay na pwede mong gawin para madisipulo mo ang iba sa iyong ministeryo? So, napaka-importante po ng mga katanungan ito. At kapag ito'y nasagutan ninyo, inyo po itong sundin at tiyak yan, hindi ho kayo maliligaw doon sa landas na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo o sa ating lahat. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po.